Huwag natin pag-usapan yun. Sige na, aminin ko na. 32 na. Sorry. Plus 11. 43 years old na po ako. At syempre, ako po ay 15 taon na po, pare. Palakpakan po natin ang Panginoon. Actually, nag-touch ako dun sa gospel. Bumulong sa akin sa Father, yung pong gospel, inihanda mo yung reading for the day, yung gospel for the day, tsaka yung paborito yung gospel, kayo na po umili. So, actually, ito yung paborito kong gospel. Ito yung gospel kasi na binasa at po ipinahayag noong ordinahan akong pare. Kami pala, kaming 8 pare during that time. Ito yung binasang ebanghelyo. Bakit ito yung binasang ebanghelyo? Ito yung gusto ko eh. Ako ang in charge noon sa rights noong aming ordination. Ako ang pipili ng reading tsaka ng theme. Yan talaga pinili ko. Kahit sa stampita, yun ang nakalagay dyan. Yung inibig mo ba ako, pakanin mo ang aking mga tupa. 3 ulit tinanong si San Pedro, Simon, anak ni Juan, inibig mo ba ako? Siyempre, nasaktan siya sa 3 ulit ang feeling ni Simon Pedro. Hindi kaya naniniwala si Jesus na love ko siya? Diba, kahit naman yung mga mister, kumisan, nakukulit ka sa mga misis, inakulit ko ba sasabihin sa'yo, mahal kita? Di mo nga sinasabi eh. Pag natanong kita, mahal mo ba ako? Malay mo ba kung ano yung sabihin? Diba? Samantalang dati eh, nung naglilinggawan kayo, diba? Pag sinabihan ka ng, love mo ba ako? Oo naman, I love you. More than you ever knew. I love you till death do us part. Di ba mga ganun yan? Oo naman. Kahit buhay ko, iaalay ko para sa iyo, I love you. Tapos ngayon, iniibig mo ba ako? Ganun. Diba? Parang hindi mo maramdaman. So, ganun ang feeling ni Simon Pedro. Bakit 3 beses mo ako tinatanong, Lord? Ibig mo sabihin, hindi ka naniniwala? Porque ba 3 ulit kita na pinagkailan na kilala kita noon? All of a sudden, ngayon, inisip mo, hindi ko kaya. Lord, nagbago na ako. Kaya kong mahalin ka kahit 1 million times. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, during that time, hindi alam ng 7 kong kaklase na sa ordination natin talagang sinikap kong iyan ng ebanghelyo basa. Yung iniibig mo ba ako? Alam ninyo kasi, makikita natin dito yung kung iniibig mo ako, may challenge si Lord. Ano yung challenge ni Lord? Pakanin mo ang aking mga tupa. In-explain ko sa mga klase ko, di ba kaya naman tayo nagpapare? Kung mahal natin si Lord, gagawin natin ang binibili ng Panginoon na mahalin natin, alagaan natin ang kanyang mga tupa, ang kanyang simbahan, ang kanyang sambayanan, ang mga parokya, ang mga tao. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. God is good. All the time. Kaya tuloy, ganun ang makikita natin. Yung pagmamahal, kinakailangan may kasama paggawa. Magpakain, mag-aruga, gumabay, maging pastol ng kawan. Iyan ang malinaw sa akin nung nagpari ako. Ako'y magiging pastol ng kawan. Parang isang Diyos na mapagmahal na nagiging tagapag-alaga, gabay at liwanag natin. Dapat tayo din, ako bilang pare, maging liwanag, maging gabay, maging tagapag-alaga. Biro nyo naman, day off ko ngayon. Kasi birthday, dapat day off ko ngayon. May misa ako kanina. Living. Ang unang misa ko ngayon, hindi Thanksgiving na birthday ko. Ang unang misa ko ngayon, living. Living. Living ng isang mabuting isang ina. Na talagang dami umiiyak ng mga anak at ako. Damang-damang ko talaga na siya'y naging mabuting ina, tagapag-aruga, gabay sa kanyang mga anak. Nag-iiyakan sila. Nung nakaraan naman, tatay at namatay, ganyan din nag-iiyakan. Iiyakan mo talaga kapag isang mabuting gabay, at isang mabuting patnubay, at isang tagapalaga
excuse kayo ngayong taong ito. Ang pag-usapan natin ngayong taong ito, tatay. Pag-usapan natin ang tatay, ang Diyos Ama. Simulan natin kay Lord, ang Diyos Ama. Alam niyo, ang Diyos Ama, katulad ng ibanggit natin ngayon tulad ni Jesus, talagang itinutulak niya tayo para maging mabuti. At ganun pa nga ang ating tungkulin, kung ano ay tungkulin natin. Ang mga tatay, tulad ng mga minsan, tatay, maraming mga tatay dito. Alam niyo, ang mga tatay, pusher. Hindi drug pusher. Baka maya sumamat yung mga tatay. Pusher ang mga tatay. Pusher. Pero hindi drug pusher. I-explain ko kung bakit pusher. Kasi po, ang mga nanay, pag sinabi ng anak na, nahihirapan ko na, nahihirapan na ako. O anak, halika dito. Halika dito. Ha? Kung ayaw mo, hindi mo kaya eh. Huwag kong pilitin. Di ba ganun ang nanay? Ang tatay pusher, pag sinabi na, hindi ko talaga kaya. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Itinutulak ka talaga ng tatay kung gawin yung dapat mong gawin. Kaya kung lahat ng mga magulang hindi po siya nanay, alam gagawin niya, hindi. Sige, kung di mo na kaya, hindi mo ka na ha. Pag umiyak, i-help ka agad. Kapag umiyak, paiinin ka agad, pakakainin ka agad. Ang tatay, pusher! Kung hindi ka mag-aaral buhay at hindi ka mag-aaral ng buti, puwes wala kang patutunguhan. Kaya, pusher. Kaya si God, pusher yan. Pusher. Nasabihin si Simon Pedro, kung iniibig ko kayo, ano sabi ni Jesus? Push. Kung gayon, sige, pakanin mo ang aking mga tanda. Gawin mo kung anong nararapat. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya mahalagang maging pusher. Anyway, sa mga matagal ko ng mga kaibigan ng batid ng birthday ko, alam niyo, ang isa ko, ang birthday ko, at ang birthday mass ko, parang ano yan eh, parang musical play yan. Bawat kwento ay may awit. Bawat kwento ay merong katumbas na awit. Kaya, tutang pinag-uusapan natin ang Diyos bilang pusher. Ang tatay bilang pusher. Ako bilang father, pusher. Sana makita natin yung reality na lahat tayo kumikilos sa parokya sapagkat meron tayong pusher. Magpasalamat kayo sa mga parish priest at mga assistant parish priest ninyong pusher. Pusher. Talaga, yung mga lektor, hanggat hindi mo naaayos ang pagbabasa mo, pagpapasalita ng Diyos, hindi ka titigilan ng inyong parish priest. Hanggat hindi mo inaayos ang paglilingkod mo bilang sakristan, hindi titigil. Hanggat hindi kayo nahuhubog, alam niyo yun, ang mga parish priest ninyo, umattend kayo, gawin niyo to, push it. At alam niyo na lahat po yung ginagawa ng mga parish priest ninyo dahil mahal kayo. Ayun lang ang problema. Kuminsan, ang mga anak, tulad ng isang ordinaryong anak, hindi niya maintindihan kung bakit lagi silang tinutulak ng kanilang ama. Isang araw kapag wala na yung tatay mo, saka mo nang nare-realize kung gaano kahalaga ang isang ama. Kaya mga kapatid, bigyan natin ito pahalaga ang mga pusher ng buhay natin. Bigyan natin pahalaga ang mga tatay ninyo sa inyong parokya, tatay ninyo sa inyong tahanan, at ang ating tatay, ang Panginoong Diyos, na laging nagpupush sa atin. Dahil isang araw, hindi yan natin kailangan ng pusher. Ang sasabihin ni Jesus kay Simon Pedro, aakyat naman ang langit. Hindi na kita ipupush. Dapat gawin mo lang dapat ang gawin. Ganun din ang isang ama. Sasabihin sa iyo, anak, hanggang dito na lang ako. Ikaw na ang lahat. Kaya mga kapatid, lahat tayo, pinupush ng ating ama. Let us now realize na isang araw, pag wala na ama sa buhay natin, lalo na yung mga mawawala ng parish priest ninyo, nalilipat ang parish priest ninyo ngayon, tandaan ninyo, pag wala na yung mga parish priest ninyo, yung malilimutan, ang mga Pilipina, wag mo malilimutan na sila ay naging mabuting.
before that removes all the innocence. My Father would lift me high, and that's when my mother would be, and then spin me around till I fall asleep. Then up the stairs she would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could another chance, another walk, another dance with him, I pray so that we never ever end, 'cause I love to dance with my Father again. Takes a breath to get my way out front. Never knew for sure I was in love. If I could get another walk, another dance with him, I'd play a song that will never ever end, 'cause I love to dance with my Father again. Sometimes I miss him outside the door. I pray for her even more than me. Sa lahat po ng mga tatay na nag-push po sa atin, palakpakan po natin sila. Oh, much too much, but could give a friend the only answer love. To dance with my Father again. Every night I fall asleep, this is all I ever pray. Okay, tuloy tayo. Bakit tayo pinupush? Alam niyo kung bakit? Kasi may patutunguhan tayo. We have a goal. At bago mawala ang isang magulang, kinakailangan maabot natin ang ating goal. Kayo ba naabot na yung goal ninyo? There was this very, very, very short story I heard when I was young. Hindi ko na nakalimutan. Tungkol sa itlog. Meron daw minsan isang itlog ng agila na nasa ibabaw ng puno doon sa hugad ng agila. Dumating si Santi, bumagyo, gumakas yung hangin, tumumbay yung punong mangga. At ano punong mangga dito sa court? Tumumba, nahulog yung itlog, at yung itlog ay gumulong ng 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 gumulong. At pagkatapos
siya sa isang bubungan. At nang mahulog sa bubungan, Gumulong. gumulong ng 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 gumulong. At paggulong, nahulog na sa bubungan. Nahulog sa isang kariton. At ito ay gumulong ng gumulong. At may pugad pala doon ng manok. Nahulog sa pugad ng manok. Eh, meron itong mga itlog ng manok. Dumating si Mother Hen. Sabi Mother Hen, panahon na para limliman ulit. Para sa gayon, mapisa na ang aking mga cute na mga sisiw. Eh di, inupan ng manok. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nababasag ang mga itlog. Sumulpot ang isang itlog na, ang isang sisiw mula doon sa itlog. Ayun, cute na anak kong ito, sabi ng Mother Hen. Sumulpot ulit ang isang sisiw. Cute. Pangatlong sisiw, cute. Pangapat na sisiw, cute. Yung pinakamalaking itlog ito, cute sigurado ito, pinakamalaki ito eh. Nang mabasag, pagsulpot, nagulat siya, natakot siya. Nagulat siya, akala niya tiyanak na itlog. Kung may tiyanak lang sa mga manok, isipin niya, tiyanak yun. Ba't ganito yung tsura, sabi niya. Pero ang sabi ni Mother Hen, kahit na ganyan pa yung tsura mo, anak pa rin kita. Kaya tatratuhin kitang anak dahil anak kita. Dito ka sa akin napisa. Kaya mamahalin kita. Kaya nang naglalakihan na yung kanyang mga sisiw, eh di siyempre mas malaki yung isa. Pero okay lang, sumasama pa rin siya. Mas mabilis lumakad. Ayaw tumuka. Nagalit si Mother Hen sa anak niya ito at ang sabi niya, anak, manok ka. Ang manok tumutuka. Tuka. Kailangan tuka sa lupa. Kailangan ko ba yun? Pero hindi ko maramdaman na gusto ko tumuka. Anak, mahiya ka sa mga kapatid mo. Mahiya ka sa tiyakin at suling mo. Lahat kami manok tumutuka. Tumuka ka din. Hindi, sasampaling kita. Tuka. Tumuka siya. Kahit na hindi maintindihan ba't kailangan niya tumuka. Tuka. Nang siya lumalaki na, eto na, namamasyal sila. Hinabol sila ng aso. Hinabol ng aso sa mga kapatid. Kasama ang nanay nila. Nagtatakbo sila. Nakita ng mga manok, pag tumatakbo yan, nakabuka yung kanilang pakpak, pero hindi lumilipad. Siya sa sobrang takot niya, kinampay na yung kanyang pakpak. Lumipad ngayon siya. Nang siya'y lumipad, bigla siyang bumagsak. Dahil tinawag siya nanay, hindi ko. Sinampal siya. Bakit po inay? Manok ka, lumilipad? Hello? Manok tayo? Eh, di ba may pakpak po tayo? Oo, pero ang manok hindi lumilipad. Ha? Taas mo lumipad? Lumabas ka pa sa puno? Ha? Hindi tayo lumilipad. Anak, manok lang ikaw. Huwag kang mangarap. Nung bagay na hindi pwede maging ikaw, ang manok. Kaya sige, next time, ha? Huwag kang lilipad. Kaya minsan, hinabol rin siya ng aso. Hindi siya lumipad, tumakbo na lang siya, nakitakbo siya. Kahit natutuwa ko siya lumipad, nakitakbo na lang siya. At siya'y nabuhay bilang isang manok. Lumaki bilang manok. Nag-asawa sa manok. Pero hindi siya nagkaanak. Hindi rin niya alam. Sabi niya, bago siguro ako. Hindi kami magkaanak ng aking asawa, manok. Anyway, tumanda siya. Si Lolo manok. Nang siya tumanda, ugod-ugod na siya. Nakatingin siya sa itaas. Hanga-hanga siya sa isang umiikot-ikot doon na ibon. Sabi ng mga bata, ng mga sisig, Lolo manok, ano tinitingnan niyo sa itaas? Eh, yung ibon na yan. Tingnan mo, ibon na yan. Napakaganda, tingnan mo. Ikot. Sumagot naman sila. Naku, pinag-aralan po namin yan sa school. Agila po ang tawag dyan. Agila.
makita na lang ako. At ang sabi ng mga tao na ikinig, "Naku lolo, masama mangarap na isang bagay na di mo kaya abutin. Mamamatay na lang kayo, nangangarap pa kayo maging agila." At makalipas ang ilang araw, namatay si Lolo. Namatay siya, hindi niya alam na isa pala siyang agila. Na pwede siyang lumipad. Na hindi siya dapat natatakot sa mga aso. Na hindi siya dapat natatakot sa mga ahas. Na siya pala yung mga pangyarihan at hari ng mga ibon. Alam niyo na marinig yung kwentong yun, sabi ko sa sarili ko, ayoko maging si Lolo na. Kailangan malaman ko kung sino ako, kung ano yung purpose ko sa mundong ito, kung ano yung mission ko, kinakailangan alam ko. Gusto ko magpapit. Sabi ng tatay ko, gusto mag-doktor ka, push, magdodoktor ka. Kasi nga tatay ko gusto nga maging doktor, hindi pinayag ng lolo ko, kaya kinuha nga ng tatay ko yung tangkipi niya, nagpunta ng Maynila, nag-aral siya sa araw, nagtrabaho sa gabi para mag-doktor. Pero hindi siya naging doktor, naging sastre nga. Tatay ko naging malaman. Naging successful sa paglahi. Nang maglakihan kami, pumili siya kung sino sa mga anak niya kung gusto niya mag-doktor. Ako daw. Hindi ko makita yung sarili kong mag-doktor ako, takot ako sa dugo eh. Hindi ako pwede mag-opera. Makita lang akong sugat na malalim, hinihimatay na ako. Yun pang hihiwain mo, pagkas kukunin mo yung bituka. May puta sa bituka mo, tatahiin lang natin. Kasi babalik, hindi ko maintindihan kung kakayanin ko yun. Kaya hindi ako pwede mag-doktor. Sabi nga sa tatay ko, anak, mag-doktor ka. Bakit may po ba gusto ito? Ay, nagagalang ka, respetuhin ka. Magkakaroon ka ng titulo, doktor, dok. Piruin mo, nakasuot ka ng puti, may stethoscope ka. Mga tao, gagalang ka. Eh, sabi sa tatay ko, gusto ko magpari. Ay, nagpari. Naabot ko yung mission ko bilang pari. Sabi ko sa tatay ko, bagong pari ako tayo na. Gusto niyo mag-doktor ako kasi may titulo. Eh, may titulo din ako. Ang doktor, DR. Ang pare, FR. Dito, FR. Di ba? Pag nakita niyo yung doktor, ginagalang niyo, may stethoscope, nakasuot ng puti. Paramihan na lang ng puti. Yarda yan. Meron gusto. Ilang yarda ba? Di ba? Ginagalang ang mga doktor. Eh sabi ko nga naku naman, iharap sa akin lahat ng doktor, pati Pagulong Pilipinas, si General, lahat iharap sa akin. Lahat sila igagalang talaga ako. Pag sinabi ko, magsinuhod po ang lahat. Sinuhod po lahat. Pag sinabi ko, tayo. Hindi ko na. Pero, alam ninyo, sa bandang huli pala, kinakailangan sa mission mo, pag pinush ka, dapat alam mo saan ka tutungo. May mga pare ang akala nila, narinig ko yun sa isang matandang pare, kapag ako nakapagpatayo ng isang malaking simbahan, fulfilled na ako sa pagkakari. Kaya may mga paring builders, kahit sa parokya mapunta, alas na ginawa ko, di magtayo ng simbahan. May mga builders. May mga pare naman na sasabihin nila, kapag ako naging pare na, mapufulfill lang siguro ako bilang pare. Kapag ako ay naging obispo. Kaya may mga seminarista pala, pangarap maging obispo na. Maniwala na. Ako, sabi ko maging pare na ako, okay na. Maging parish priest lang ako, okay na. Pero I come to realize na kahit na pala anong abutin mo, hindi ka rin magiging masaya pag hindi mo natatagpuan kung ano talaga yung para sa iyo. Nakakalimutan ko minsan dahil ako nagpare. Nakakalimutan ko ang dahilan. Ba't ako nagpare? Dahil nung ako ay high school, nung ako nagtitake ng exam sa iba-ibang school, nakakita ko ng isang batang gusgusin, may upo. Naawa ako. Sabi ko, Lord, gusto ko maglingkod.
Ginusto ako ni Lord, magpare ka. Kaya alam niyo bakit ako nagpare? Dahil kay Lord, gusto kong ialay sa sarili ko sa pagdating ko. Kaya kung meron talagang dahilan para magpare, si God at ang kanyang mga minamahal sa bayan. Kailangan matagpuan mo kung ano talaga ang dahilan kung bakit ka nag-iinito. Kung ba't ka nandito sa mundo ito. So yung mga nag-asawa dyan, natagpuan nyo na ba? Na yung mga napangasawa nyo ang dahilan kung bakit din kayo nabubuhay sa mundong ito? O gusto nyo rin kumanta ng kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. Natagpuan mo na ba? O hindi pa? Uulitin ko po, hindi po naging madali. Sa lahat po ng mga nakasama ko sa iba't ibang parokya, alam ninyong lumuha ako. There were times in my life na hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa buhay ko at kung maabot ko yung dapat kong abutin. In the first place, hindi ba talaga ako gusto kong maabot? Ngayon, alam ko na. It's always to be happy with your Creator, with God. Masaya ako kay God. Naging Paris Priest ako, pero pagiging Paris Priest ko ay walang saysay kung di dahil kay God. Naging pari ako, pero walang saysay pagiging pari ko kung di dahil kay God. Kaya, if I dance with my Father, with the God who is my Father, then siya ang reason. For once in my life, I was searching kung anong gusto ko. Now I found it. For once in my life, umiyak ako dahil hindi ko maabot kung ano yung dapat kong abutin. Umiyak ako. And for once in my life, I said to myself, balang araw, maaabot ko rin kung ano yung dapat kong abutin. Kaya ulitin ko, kayo ba natagpuan nyo na kung ano dapat kong abutin? Masaya na ba kayo? Mahirap maging lolo manok na tumanda at mamatay.